Paano nga ba mag-register sa SSS online? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Napakaganda ng benepisyo kapag meron kang online account sa SSS. Hindi na kailangan pumunta sa branch. Sa website lang, mag-click sa member at mag-login gamit yung user ID mo sa SSS. Mula dito, pwede ka na mag-apply ng salary loan. Makikita mo agad kung magkano ba yung pwede mong i-loan sa SSS din. Kung sakaling merong calamity sa lugar ninyo o yung state of calamity ay nadeklara na, pwede mag-apply ng calamity loan para sa mga pensioner or yung nakakatanggap ng pension, pwede ang pension loan. Also, kung sakaling meron na kayong dating utang, gusto nyo ipakonsolidate yon at iwasan ng penalty charge, pwede mag-apply ng condonation para dyan. Bukod sa loan, pwede rin ang benefits. Maternity, sickness, unemployment, retirement, disability, funeral, death benefit, pwede yan online lang. So, paano nga ba magkaroon ng account na katulad nito? Tara, pag-usapan natin. Mag-logout lang ako dito at ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba magkaroon ng account sa SSS, yung online. Pag-uusapan na rin natin yung mga requirements para dito. Pwede kang maggawa ng account gamit ang computer. Pumunta lang sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. Kapag naman sa phone, i-open lang ang Google Chrome. Kung wala pa kayo sa website, i-search nyo lang ang SSS. Dapat makita nyo tong www.sss.gov.ph. I-click natin yan. I-click itong register. Dito naman sa computer, click tong member at magpapakita yung button ng register dito. So, pareho na yung magiging view mula dito. Andito yung mga requirements. Isa lang ang kailangan na i-provide sa alinman dito. Pag-usapan pa natin yan ng mas detalyado mamaya. At yung iba naman dito, mga reminder na pwede nyo basahin further para mas maging klaro yung pag-sign up. Pero ang pinakamahalaga dito ay i-check itong I certify at click proceed. Pag-uusapan din naman natin to later on. Click ko to. At pareho na yung makikita ninyo, yung form. Hihingin sa inyo yung SSS number, email address, at marami pang iba. Pag-usapan na natin tong form na to at yung requirements na din. At dahil nga mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit yung computer. Pero again, kahit anong gamitin nyo, cellphone man yan, tablet, laptop, computer, basta nasa website kayo ng SSS, pareho lang yung impormasyon na hihingin at maging yung proseso. Para sa CRN, malinaw na dapat meron na kayong SSS number. Kapag kasi meron na kayo ng permanent SSS number, hindi ibig sabihin na meron na kayong online account. Kailangan pang i-set up yon. At mula sa online account niyo sa SSS, doon na kayo makakapag-apply ng mga benepisyo at maging ng loan o iba pang transaksyon. Halimbawa, gusto nyo i-double check yung contribution nyo online o kung may issue ba nawawala yung contribution ninyo, pwede nyo rin malaman online lang. Isingit ko na lang din na kung wala pa kayong SSS number, huwag nyo munang gawin yung SSS online registration kasi wala pa kayo ng mismong requirements. Ang gawin ninyo ay meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba makakuha ng SSS number. Pwede nyo munang gawin yon at kapag naging permanent na, pwede na mag-proceed sa step na to. So, ang gagawin ko ay ilagay ko na dito yung SSS number ko at yung email address naman. Yung email address na to, dapat active ito at nabubuksan nyo pa kasi mamaya i-verify yung link gamit yung email address. Pinapatunayan nito na na-access nyo nga at legit yung email address na yon. I-enter twice o ita-type ng 2 beses yung email address. Next naman, yung user ID. Ang user ID, 8 to 20 characters, walang special character maliban sa underscore. Yung first character ay dapat letter. Matatandaan ninyo, pag mag-login tayo, gagamit ng user ID at password. Yung user ID na to ay manggagaling dito kung ano yung ginawa natin o in-create natin na user ID. Nagawa ko na. So, i-copy ko lang to kasi kailangan i-enter siya twice. Next naman ay yung complete name mo, maging yung birthday. Unahin ko lang yung sa birthday. I-make sure na tama lahat kasi possible na hindi ma-approve yung account ninyo kapag mali yung detalye na nilagay nyo dito. I-review pa kasi to ng SSS. I-double check kung tama yung age. Kompletuhin ko lang din to. Siya nga pala, may mga information dito na required, yung may asterisk. Pero yung iba, wala, katulad ng middle name. Pero kahit hindi siya required, pero meron kang middle name, lagyan mo na din. Pag suffix, pwede itong i-leave as blank kung wala ka namang suffix. Ang halimbawa nito ay yung mga junior, senior, o yung mga third. I-delete ko lang, scroll down ko lang, at kumpletuhin na rin yung address mo dito. Pwede mo munang i-check kung Metro Manila ba o sa probinsya. Kapag sa province, piliin lang din siya dito, maging yung sa barangay. Kumpletuhin ko lang to.
Nakompleto ko na yung address. Meron ding part ng foreign mailing address. Napaka-applicable nito para sa mga kababayan natin na nasa abroad na. Kung may address kayo doon, ilagay nyo na lang din dito. Applicable din para sa mga OFW. Sa akin, hindi naman. So, i-leave ko na to na blanco. Next naman ay registration preference. Dito na papasok yung requirements. Dito kasi madadouble check ng SSS kung legit ba talaga na sa inyo yung SSS number na nilagay nyo dito sa bandang taas. So, ano yung registration preference? Maraming pagpipilian, ito yung mga yon. At kahit isa lang dito ay pwede nyong ibigay. Halimbawa, meron kayo ng UMID card, meron din kayo ng cellphone number na tatandaan nyo pa. Kahit alin doon, pwede naman. At pwede nyong i-assess kung ano yung fit o kung ano yung meron kayo. Unahin natin tong savings account number na nakaregister sa SSS account ninyo. Kung sakaling meron na kayong bank account sa SSS na naka-enroll, halimbawa, nakapag-loan na kayo dati pa at nakatanggap kayo ng loan o ng benepisyo sa bank account ninyo galing sa SSS, ito yung piliin ninyo at ilagay dito yung account number na yon. Paano naman kung wala? Huwag mag-alala kasi may iba pang option. Yung mobile number na nakaregister naman sa SSS. Kung natatandaan nyo pa yung cellphone number na nilagay nyo sa form nung nag-fill out kayo ng E1 form, merong cellphone number na pin-provide doon. Kung nag-online naman kayo, merong cellphone number din na pin-provide. At kung may access pa kayo sa phone number na to, yun yung ilagay nyo dito. Pero kung wala naman, pwede naman yung iba. UMID card, ito yung bagong UMID card. Yung UMID card kasi ngayon, ATM na siya, valid ID pa. Ibig sabihin, pwede mo magamit as bank account, pwede makapag-withdraw. Para makapag-withdraw, may PIN code yun. Ilagay dito yung PIN code or mother's maiden name. Pero kung wala pang UMID card, piliin ang employer ID number or household employer ID number. At ilagay dito yung number na yon. Kung wala naman, pwede naman yung payment reference number. Para sa akin, ito yung isa sa pinakamadali, lalo kung nakalimutan mo na o wala ka ng information sa iba sa mga ito. Ang gagawin mo kasi is, ilalagay mo lang din dito yung PRN na ginamit para sa monthly contribution mo sa SSS. Ang ginawa ko ay, meron akong pinakitang hiwalay na video kung paano ako nagbayad sa Bayad Center. Isang buwan na contribution. Sa ngayon, ang minimum na contribution sa SSS ay nasa 560 pesos. Nagbayad muna ako ng isang buwan. At mula doon sa proof of payment, merong PRN na nakalagay. Yung PRN na to ang ginamit ko para makapag-sign up sa SSS online. So, from here, pwede na ako mag-proceed. Pero, i-double check natin yung iba pang mga option. Kung may loan kayo sa SSS, pwede rin gamitin ito. Kung may transaction number doon sa E1 or sa E6 form ninyo, nung nag-submit kayo sa SSS, pwede nyong gamitin. Ilagay dito ang transaction number. Pero kung wala din yan, kung may pension kayo na na-receive sa SSS, ilagay dito kung nakakailan na bang monthly pension. Sa akin, ang pipiliin ko ay PRN at ilagay dito yung reference number. Check ko tong I'm not a robot. Scroll down ko lang, accept terms and condition, at i-click ang submit. Invalid SS number. May error sa SSS number natin. I-double check lang natin. Kapag okay na, scroll down ko lang, click ko tong submit. Ito na yung part kung saan may confirmation na nakapag-submit na tayo ng application. I-click lang tong OK na button para makapag-proceed. Nga pala, parte lang to ng proseso. Hindi ibig sabihin na meron na tayong online account. Hihintayin pa natin yung mismong confirmation or email sa SSS. At kapag successful, tama lahat ng requirements na pin-provide natin, makaka-receive tayo ng email na katulad nito. Sa case ko, within the same day, naka-receive na ako ng email sa kanila. Hindi na ako naghintay ng another day. Also, malalaman nyo rin kung legit ba talaga yung email na natanggap ninyo. Ang sender ay at sss.gov.ph. At yung detalye rin na nilagay ko doon sa registration ay nandito yung user ID. Meron nga pala tayong 5 working days para gawin ito. Click ko na tong link ng clicking here para sa password. To activate yung password natin, kailangan i-provide yung last 6 digit muna ng SSS number as confirmation. So, ilalagay ko rito yung last 6 digit nga, pwedeng SSS number or CRN. Kapag na-enter na, i-click lang tong submit at mag-set up na tayo ng password natin. Matatandaan na kapag mag-login sa SSS Online, kailangan natin ng user ID at password. At kailangan sundin itong parameters or criteria nila sa password. 8 to 20 characters, walang special character, at kailangan iba sa user ID. Kapag okay na, i-click lang tong submit. Also, mag-set up din ng security question. Kailangan tong security question just in case na makalimutan ninyo yung user ID or yung password sa SSS. Pwede nyo pang ma-access ulit yon
by answering or pag napasa nyo yung pagsagot dito sa mga security question na kayo din mismo yung gagawa. Mamimili lang ng tanong dito. Halimbawa, ito yung mga tanong at maglagay na rin ng sagot. Kapag okay na, i-click lang i-submit at i-enter ulit dito yung password na kakagawa mo lang kanina. Click lang yung confirm at security question is successfully na-set up na. Ito na yung SSS online account. Successful na tayo nakapag-create. Hindi na kailangan pumunta sa branch. Instead, may access na tayo. Pwede na tayo mag-generate ng PRN para sa contributions or sa loans natin sa SSS. Pwede rin makapag-apply ng mga benepisyo katulad ng pinakita natin kanina. Ito yon. At meron din para sa loans naman. Online lang din or gamit yung phone mo. Pwede na yan gawin. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, yung sa loans, sa benefits, yung sa contribution, or kung may issue pa sa SSS, pwede nyo i-check yung page or channel namin or yung mga video links sa bandang baba.